sa landmark case ng People versus Marivic Hinosa noong 2001. Lumutang ang madilim na katotohanan tapos kung gaano kalalim ang pagkakalimot at kawalang pansin sa mga biktima ng karahasan. Si Marivic, isang babaeng nakaligtas sa walang tigil na pang-aabuso. Hindi lamang tiniis ang sakit na dinulot sa kanya, kundi pati ang masakit at nakakapagod na proseso ng isang sistemang legal na walang kalasag para sa mga kababaihang tulad niya, tulad mo, tulad ko, tulad natin. Ang kanyang pagdurusa at depensa ay nakabatay sa battered woman syndrome ay siyang nagbigay diin sa agarang pangangailangan para sa mga reforma. Ang kasong ito ay ang naging mitya ng pagbabago at nagtulak ng mga usapan na nagresulta sa pagsasabatas ng Republic Act No. 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act noong 2004. Isang liwanag ng pag-asa na isinilang mula sa kanyang paghihirap at tapang. Ang vow ay sumasalamin sa di pantay-pantay na katayuan ng babae at lalaki sa lipunan. Ito ay pampublikong krimen na pinapasa ng survivor at ng buong komunidad. Sa sama-samang pagkilos ng komunidad, ang vow ay mabilis na mapupuksa. Halimbawa nito ay ang 18-day campaign to end vow na sinasagawa ng gobyerno, pribadong sektor at komunidad. Dahil dito, marami ang nakaalam na ang vow ay hadlang sa isang makatarungang lipunan. Ang survivor ay dapat protektahan at tulungan at ang mga nang-aabuso ay mananagot. Sa 20 years ng anti-vowsy law, ang mga kababaihan at kabataan ay umunlad dahil nakabangon sila mula sa karahasan. Dahil sa batas, nagkaroon silang ng tapang na kumawala sa karahasan dahil meron silang proteksyon laban sa nang-aabuso at makakatanggap din sila ng tulong medikal, legal, emosyonal, psikolohiyal at pinansyal. Ang vowsy ay isang manifestasyon ng patriarka kung saan iniisip ng lalaki na pag-aari nila ang babae at ang mga kabataan kaya pwedeng gawa ng karahasan. Ang karahasan laban sa kababaihan at kabataan ay paglabag sa karapatan ng pantao. Kapag inalang ang karapatan ng tao, mayroong kalayaan, katarungan at kapayapaan na kailangan upang makamit ang kaunlaran. Mahalagang tugunan ngayon ang vowsy upang matanggal ang balakid sa kaunlaran. Ang violence against women ay isang social disease na kailangan lahat ay ma-involve, hindi lamang ang pamahalaan para ito ay masugpo at mahinto. Sa aming advokasya, mga Religious of the Good Shepherd, sa aming pagtulong sa mga kababaihan at kabataan, ay nakatulong ang batas na RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Children. Dito dahil sa batas na ito, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga kababaihan na magsumbong sa otoridad na humingi ng tulong. So sa amin, advokasya din sa mga komunidad, sa mga barangay at sa mga paaralan, ipinapaliwanag namin ang kanilang mga karapatan at ang tulong na pwedeng ibigay sa kanila ng pamahalaan. Kailangan pagtulungan nating lahat dahil ito ay nakakaapekto hindi lamang sa pamilyang direktang naapektuhan ng karahasan, kung hindi sa kanilang komunidad. So kailangan ito masumpo para hindi na magpatuloy o magkaroon ng cycle of violence. We have to break the cycle of violence. At kailangan ngayon na. Ako po ay isang survivor ng violence against women and children. Mentally, emotionally, abuse and economic abuse po ang mga naranasan ko. Maraming struggle yung mga nangyari sa akin. Unang-una, lack of support system. Nung time na nakikita ko na po yung mga red flags sa amin, nag-try po ako na mag-consult sa attorney. Naghintay pa po ako ng mga ilang taon. Finally to come out na mag-pursue po o mag-file ng case against him. Nag-umpisa po ako sa pag-file ng case. Pumunta po muna ako sa DSWD, sa Women's Desk. And finally, napunta po kami sa korte.
Pero ang dami pong mga nangyari noon. Sobrang dami na hindi mo akalain na makakayanan. Andyan po yung mga kaibigan mo na mawawala. Kahit po ang pamilya nawawala. Wala akong support system nung time na yun. Kahit hanggang ngayon po, nararanasan ko pa rin siya. Lalo na wala kaming source of income noon dahil solo parent ako, wala akong trabaho. Ang hirap lumabas sa ganun na sitwasyon. Pero kailangan lang talaga ng lakas ng loob. Nung time na po na nag-hearing na, yun ang pinakamahirap sa akin. Hanggang nakita po yun ng aming fiscal, nirefer po kami sa Good Shepherd. Kahit pa paano po, sobrang malaking tulong po yun nangyari sa amin. Ang pinakamahirap sa hearing, yung mga pending, alam mo, emotionally ready ka, tapos biglang mababago na naman yung date. Panibagong hirap ng emosyon mo, wala kang pamasahe, dahil nga wala kang trabaho. Nakatulong po ang batas ng VAUSI dahil once na naandito ka na, kahit paano na po protektahan ka. Yung abusive relationship mo, kahit paano, nai-heal. Pero hindi ganun kadali. Hindi talaga ganun kadali. Parang dadalhin mo sa buong buhay mo. Pero kahit paano, may protekta ng batas. Pero talaga sobrang nilakasan ko lang ang loob ko sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Dahil kailangan maging boses din ako ng kababaihan. And hoping na marami rin ng mga kababaihan na mag-come out kahit na mahirap sa ganitong sitwasyon. Sobrang hirap, pero kailangan kayanin. 2 dekada na ang lumipas. Maraming kababaihan na ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita, humingi ng tulong, at bawiin ang kanilang mga karapatan. Lumawak na ang kamalayan, ngunit malayo pa ang laban. Sa likod ng mga nakasarang pinto, marami pa rin ang tahimik na naghihirap, natatakot, at binabalot ng stigma. Maging tinig tayo para sa mga hindi pa kayang magsalita. Ipaglaban natin ang hustisya. Wakasan ang tanikala ng karahasan at ipahayag, tama na, sobra na. Hindi ito simpleng panawagan. Ito ay isang pangako. Pangako ng isang mundo kung saan ligtas, mahalaga, at malaya ang bawat babae at bata. Sama-sama, magagawa natin ito. Sama-sama, ipaglaban natin ang kanilang dangal, karapatan, at kinabukasan. Wakasan ang karahasan ng kababaihan at kabataan ngayon. Dahil mahalaga ang bawat tinig at karapat-dapat ang bawat buhay sa kapayapaan. Sabay tayo